Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ginugunita natin sa araw na ito si San Francisco de Sales, isang obispo at pantas ng simbahan. Siya'y nabuhay noong ika-16 na siglo. Siya'y nakapag-aral ng filosofiya at teolohiya. Siya'y mula sa bansang Fransya at kinalaunan siya'y naging obispo ng Geneva. At bilang obispo at tagapagturo ng panahon na yon, ay ipinagtanggol niya ang ating simbahan, lalo na nung panahon na yon na sumulpot ang Protestantismo sa simbahan. At kaya naman ay ipinagtanggol niya lalo na ang mga turo at pananampalatayang Katolikong Kristiyano. Marami siyang mga naisulat na naging gabay ng maraming mga Kristiyano, kaya't siya ay idiniklara na pantas ng simbahan o Doctor of the Church. Ibig sabihin, nagkaroon siya ng ambag sa paglago ng pananampalataya ng simbahan. Siya rin ay naging tagapagtatag kasama ang isang santa, si Santa Jane de Chantal, ng isang kongregasyon ng mga madre. Hilingin natin ang panalangin ni San Francisco de Sales na gabayan tayo sa paglago sa karunungan lalo na tungkol sa Diyos. Aminin natin ngayon ang ating mga kasalanan upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Hesus, Ikaw ang karunungan ng Diyos na isinugo sa amin. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, Ikaw ang mabuting balita ng Diyos ng kaligtasan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, Ikaw ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, upang mailigtas ang mga hinirang mo, niloob mong ang obispong si San Francisco de Sales ay makibagay sa lahat ng tao. Ipagkaloob mong ang kanyang pagkauliran sa matyagang pagmamalasakit sa kapwa ay lagi naming maipamalas sa paglilingkod sa aming mga kapatid. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Nathan, "Ganito ang sasabihin mo kay David, ipagtatayo mo ba ako ng tahanan? Mula nang ilabas ko sa Ehipto ang Israel, wala pa akong bahay na masasabing akin. Hanggang ngayoy tolda pa ang aking tahanan. Ngunit lagi akong kasama ng Israel. Wala akong sinabing anuman sa sinumang hukom tungkol sa tahanang Sedro na dapat kong tirahan. Gayong ako ang pumili sa kanila upang mamahala sa aking kawan. Sabihin mo rin sa lingkod kong si David ang salitang ito ng Panginoon. Inalis kita sa pagpapastol ng tupa upang gawing pinuno ng bayang Israel.
Kasama mo ako saang mangdako, at lahat mong mga kaaway ay aking nilipol. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan, tulad ng mga dakilang tao sa daigdig. Bibigyan ko ang Israel ng kanyang lupa, at doon ko patitirahin. Wala nang gagambala sa kanila roon. Wala nang aalipin sa kanila tulad noong una. Buhat nang maglagay ako ng hukom nila. Magiging payapa ka sapagkat wala nang gagambala sa iyo. Bukod dito, akong Panginoon ay nagsasabi sa iyo, patatatagin ko ang iyong sambahayan. Pagkamatay mo, isa sa iyong mga anak ang ipapalit ko sa iyo. Patatatagin ko ang kanyang kaharian. Siya ang magtatayo ng templo para sa akin, at sa kanyang angkan magmumula ang maghahari sa aking bayan magpakailanman. Kikilanlin ko siyang anak, at ako na may magiging ama niya. Parurusahan ko siya tulad ng pagpaparusa ng ama sa nagkasalang anak. Ngunit ang paglingap ko sa kanya'y hindi magbabago, tulad ng nangyari kay Saul. Magiging matatag ang iyong sambahayan. Ang iyong kahari ay hindi mawawaglit sa aking paningin, at mananatili ang iyong trono. Isinaysay ni Nathan kay David ang lahat ng sinabi sa kanya ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi. Sa Kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi. Sabi mo, O Poon, ikaw ay may tipan na iyong ginawa kay David mong hirang, at ito ang iyong pangakong iniwan. Isa sa lahi mo'y magiging hari, ang kaharian mo'y mamamalagi. Sa Kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi. Ako'y tatawaging Ama niya't Diyos, tagapagsanggalang niya't manunubos. Gagawin ko siyang anak na panganay, mataas na hari nitong daigdigan. Sa Kanya mananatili ang pag-ibig kong lagi. Ang aking pangako sa Kanya'y iiral, at mananatili sa Kanya ang tipan. Laging maghahari ang siya niyang angkan, ang isa niyang angkan, sintatag ng langit, yaong kaharian. Sa Kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi. Salita ng Diyos ang buto na tanim ni Hesukristo upang tumubo sa tao. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling nagturo si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea. Pinagkalipon-punan siya ng napakaraming tao
kaya't lumulan siya sa isang bangka na nasa tubig at doon naupo. Ang karamihan naman ay nasa dalampasigan, nasa gilid na ng tubig. At sila'y tinuruan niya ng maraming bagay sa pamagitan ng talinhaga. Ganito ang sabi niya, "Pakinggan ninyo ito. May isang magsasaka na lumabas upang maghasik. Sa kanyang paghahasik ay may binhing nalaglag sa daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May binhi naman na nalaglag sa kabatuhan. Agad sumibol ang mga iyon, sapagkat manipis lamang ang lupa doon. Ngunit nang tumindi ang sikat ng araw, nalanta at natuyo ang mga binhing tumubo, palibhas ay walang gaanong ugat. May binhi naman na nalaglag sa dawagan. Lumago ang mga dawag at ininis ang mga binhing tumubo, kaya hindi nakapamunga. At may binhing nalaglag sa matabang lupa, at ito'y tumubo, lumago, at nag-uhay na mainam. May uhay na tig-30, tig-60, at tig-100 ang butil." Sinabi pa ni Jesus, "Ang may pandinig ay makinig." Nang nag-iisa na si Jesus, ang ilang nakarinig sa kanya ay lumapit na kasama ang 12 at hiniling na ipaliwanag ang talinhaga. Sinabi niya, "Sa inyo'y ipinagkaloob na malaman ang lihim tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit sa iba, ang lahat ng bagay ay itinuturo sa pamagitan ng talinhaga. Kaya nga't tumingin man sila ng tumingin, ay hindi sila makakita, at makinig man ng makinig, ay hindi makaunawa. Kundi gayon, marahil sila'y magbabalik loob sa Diyos at patatawarin naman niya." Pagkatapos, tinanong sila ni Jesus, "Hindi pa ba ninyo nauunawaan ang talinhagang ito? Paano ninyo mauunawaan ang ibang talinhaga? Ang inihahasik ay ang salita ng Diyos. Ito ang mga nasa daan na nahasikan ng salita. Pagkatapos nilang mapakinggan ito, pagdakay dumarating si Satanas at inalis ang salitang napahasik sa kanilang puso. Ang iba ay tulad naman ng napahasik sa kabatuhan. Pagkarinig nila ng salita, ito'y agad nilang tinatanggap na may galak. Ngunit hindi naman ito tumitimo sa kanilang puso, kaya't hindi sila nananatili. Pagdating ng kahirapan o pag-uusig dahil sa salita, agad silang nanglalamig. Ang iba ay tulad ng napahasik sa dawagan. Dininig nga nila ang salita, ngunit sila'y naging abala sa mga bagay ukol sa mundong ito. Naging maibigin sa mga kayamanan at mapaghangad sa iba pang mga bagay. Ano pat ang salita'y nawalan na ng puwang sa kanilang mga puso, kaya't hindi sila nakapamunga. Ngunit ang iba ay tulad ng binhing
napahasik sa matabang lupa. Pinakikinggan nila at tinatanggap ang salita, at sila'y nagsisipamunga. May tig-30, may tig-60, at may tig-100. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay tapat. At pag sinabi nating tapat ang pag-ibig, nananatili ito at hindi nagbabago anuman ang mangyari. Ganito ang pag-ibig ng Diyos sa atin. At ito ang ipinahayag niya sa unang pagbasa natin. Sinusundan natin ang kwento ni Haring David. At si Haring David, pinangakuan ng Diyos na ang paghahari niya mananatili. Mamatay man siya, susunod sa kanya ang kanyang mga anak. At ipinangako ng Diyos sa kanya na meron siyang anak na ang paghahari ay magiging magpakailanman. Itong pangako na ito ng Diyos kay David natupad sa Panginoong Hesus. Si Jesus yung tinutukoy na anak ni David, na ang paghahari mananatili magpakailanman. Kaya nga ang pag-ibig ng Diyos, bagamat ang tao ay nagkasala, marami rin sa mga anak ni David nagkasala, yung mga sumunod na hari, pero yung pag-ibig ng Diyos nananatili. Hanggang dumating ang anak ng Diyos na nagkatawang tao, si Jesus. Patunay na hindi nagbabago ang pag-ibig niya sa atin. At magpahanggang ngayon, tayo lang ang nagbabago. Tayo lang ang tumatalikod sa Kanya. Tayo lang ang nagtataksil sa Kanya. Pero ang pag-ibig ng Diyos nananatili. Dahil ito ay tapat. Ganon din tayo pag nagmamahal tayo, yung mga minamahal natin, ang laging hamon sa atin, mga nagmamahal, manatili sa pagmamahal, ano man ang mangyari. Kaya sa hirap at sa ginhawa, di ba yan ang sumpaan ng mga mag-asawa na hindi magbabago ang kanilang pag-ibig sa hirap man o sa ginhawa, sa kalusugan man o karamdaman hanggang kamatayan. Minsan magaling lang tayong magsimula, pero hindi naman tinatapos, hindi nananatili. Nangangako tayo at gano'n na lang yung pangako natin sa una, pero hindi naman natin napapangatawanan. Kinalaunan nagbabago. Lalo na pag merong pagsubok, lalo na pag merong naging pagkukulang. Pero ang halimbawa natin ay ang pag-ibig ng Diyos na nananatili magpakailanman. At ito rin ang inilalarawan sa Ebanghelyo natin, talinhaga ng magsasaka na naghahasik ng binhi. Yung binhi ay hindi lang salita ng Diyos, ito'y pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang Diyos masaganang naghahasik ng binhi ng kanyang pag-ibig. Hindi siya nagkukulang. Kaya lang ang problema tayo, yung puso natin, na ikinumpara sa iba't ibang uri ng lupa. May mga lupa na nahasikan ng binhi, kaya lang yung lupa na iyon ay hindi handa. Yung una nahulog sa matigas na lupa, yung daanan. Minsan tumitigas din yung puso natin. Lalo na pag namumuhay tayo sa kasalanan, nagiging manhid ang puso natin. Kahit anong pangaral sa atin, di natin pinakikinggan, matigas kasi ang puso. Parang lupang matigas
sa daanan. Hindi makalusot yung binhi ng salita ng Diyos. Kailangan laging bungkalin ang ganyang lupa. Kaya nga, tayo rin, yung puso natin, kailangan nating bungkalin, iproseso. Marami nagiging matigas ang puso dahil sa mga sama ng loob. Nagkikimkim tayo ng sama ng loob. Kaya matigas ang puso natin. Kailangan isuko na yung mga sama ng loob na yan para lumambot ang puso. Matutong magpatawad, matutong makinig sa salita ng Diyos. Minsan ang puso naman natin mababaw, katulad nung batuhan. Kaya walang lalim. Excited lang sa una, pero pag may pagsubok na, sumusuko agad kasi mababaw. Kailangan palalimin natin yung sarili natin. Lagi tayong mag-aral ng salita ng Diyos. Ang tamad kasi nating mag-aral. Ang tamad nating maglaan ng mahabang oras sa pananalangin. Ang tamad nating magbuklat ng Biblia para madagdagan yung karunungan natin. Gusto lang natin mababaw. Yung bang nandyan ka sa mga gawain, pero hanggang dun lang. Sa mga seremonyas, pero pag may pagsubok ng buhay, ay kaagad sumusuko. Kailangan palalimin natin yung sarili natin. Huwag lang maging mababaw ang pananampalataya. Minsan, ang puso naman natin katulad ng nasa dawagan o nasa damuhan. Pag may damo ang lupa, ibig sabihin may karibal yung binhi. Inaagaw ng damo yung sustansya ng lupa. Ganyan din ang Diyos sa atin. May karibal sa puso natin. Gusto nating maglingkod sa Diyos, pero makamundo rin naman tayo at the same time. Nahuhumaling tayo sa pera, sa kayamanan, sa posisyon, pagkamakasarili. Maraming karibal ang Diyos sa puso natin, madalas naaagaw. Gusto nating manalangin, pero gusto rin nating magbulakbol. At minsan, mas maraming oras sa pagbubulakbol kesa pananalangin. Kaya yung lupa na madawag o madamo, yan yung puso na merong karibal ang Diyos. Ang gusto natin maging matabang lupa. Yung malambot, malalim, walang damo. Ibig sabihin, bukas sa salita at pag-ibig ng Diyos, malalim na tinatanggap ang karunungan ng Diyos, walang karibal ang Diyos sa puso natin. Pag ganyan ang puso natin, ang pag-ibig natin, katulad ng pag-ibig ng Diyos, mananatili. Handa tayong maging tapat sa ating pagmamahal. Tutubo ang salita ng Diyos sa mga puso at buhay natin. Kaya usisain natin ang mga puso natin. Ang Diyos walang problema. No? Lagi niyang inihahasik ang binhi ng salita at pag-ibig niya. Hindi nagkukulang ang Diyos. Tayo ang nagkukulang. Hindi tumutubo ang salita niya sa puso natin kasi yung puso natin maraming problema. Kaya harapin natin yung mga puso natin, maging matabang lupa tayo. Tayo ay yung kalooban natin, gawin nating bukas sa salita ng Diyos para tumubo ito at mamunga ng mabuting gawain at mabuting asal. Malalaman natin na hindi pa handa ang puso natin kapag kapangit ang ugali natin. Paano natin malalaman na pangit yung ugali natin? Sinasabi ng iba, ikaw ang sungit mo, ikaw ang damot mo, ikaw makasarili ka. Pag ganyan ang naririnig natin sa ibang tao tungkol sa atin, ibig sabihin yung puso natin ay may problema. Harapin natin. Pero pag sinabi na sa atin ng kapwa natin, alam mo ang bait mo, alam mo mapagbigay ka, matulungin ka, mapagpatawad,
Ikaw ay halimbawa namin. Pag ganyan na ang sinasabi ng mga tao sa atin, nagbago na yung kalooban natin. Kaya baguhin natin ang mga puso natin, magsisimula sa atin, sa desisyon natin. Kaya ayusin ang mga puso natin para maging matabang lupa para sa binhi ng pag-ibig at ng salita ng Diyos. Tinuturuan tayo ni Kristo sa pamagitan ng mga talinhaga. Si Kristo ang maghahasik ng binhi ng salita ng Diyos. Tumugon tayo sa kanyang gawaing ito sa pamagitan ng ating pagtawag sa Ama. Ating itutugon, banal na manghahasik, basbasan mo kami. Banal na manghahasik, basbasan mo kami. Ang simbahan sa daigdig, naway maging tulad ng mayamang lupa na nagbibigay bunga ng tig-iisang daang ani. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na manghahasik, basbasan mo kami. Ang mga pinuno ng mga bansa naway mamuno sa pamamaraang kaaya-aya sa Diyos at sa kanilang nasasakupan. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na manghahasik, basbasan mo kami. Ang mga hindi nasisiyasat ng mga ambisyon at pagkakamakasarili naway hindi makasagabal sa salita ng Diyos sa ating buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na manghahasik, basbasan mo kami. Ang mga may sakit naway makaranas ng nakapagpapagaling na kapangyarihan ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na manghahasik, basbasan mo kami. Ang mga pumanaw naway magtamasa ng liwanag, kaligayahan at kapayapaan sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na manghahasik, basbasan mo kami. Tahimik nating idalangin ang mga personal nating kahilingan. Alalahanin natin ang mga kapatid nating pinangakuan natin ng dasal, lalo ang mga may sakit at may pagsubok sa buhay. Ipagdasal din natin ang kahilingan ng mga kapatid nating nasa online mass ngayon na nakikiisa sa ating misa. Itaas din natin sa Panginoon ang kahilingan na mga kapatid nating naghahandog ng pamisa sa ating pagdiriwang ngayon. Tahimik natin itong ipanalangin. Makalangit na Ama, tulungan mo kaming makilala ang binhi ng iyong salita at gawa sa aming buhay. Huwag nawa kaming magambala ng mga alalahanin ng mundong ito, bagkus maging maliksi kami sa paglilingkod upang mamunga ang aming mga mabubuting gawain. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Pag-aalay namin sana ay kalugdan mo, isang bayan na nagpupugay, nagmamahal sa'yo. Sa niyo nitong tinapay na nagdudulot ng buhay at alak na sagisag ng bigay mong kaligtasan. Pakinggan mo kami, mapagkalingang Diyos.
Itulot mong sarili namin laging maihandog sa banal mong hapag ngayon. Amin ang ginaganap. Pag-aalay namin sana ay kalugdan mo, isang bayan na nagpupugay, nagmamahal sa'yo. Saan yun itong tinapay na nagdudulot ng buhay at alak na sagisag ng bigay mong kaligtasan. Manalangin kay mga kapatid upang ang paghahain natin kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa ginaganap naming paghahaing nagdudulot ng kaligtasan, ang aming puso ay pagningasin nawa ng iyong Espiritu na nagpaalab kay San Francisco de Sales para siya'y umamo at maakit ng mga nagmamahal sa iyo, sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Ngayong si San Francisco de Sales ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan, kaya't si Jesucristong maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaysa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, ginawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bagot walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkait inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak.
Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong yung simbahang laganap sa mong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Francisco de Sales, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikrarangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Manalangin tayo sa ating Ama sa Langit, alinsunod sa turo sa atin ng Panginoong Hesus. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, ari-ariya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Pero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na
kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan mo. Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Saan ako tutungo? Saan pa maghahanap? Hanggang sa dulo ng dagat, walang makikitang tulad mo. Libutin man ang mundong ito, sikaping makamtan ang pangarap ko. Ngunit ngayon at kailan paman, walang makikitang tulad mo. Ikaw ang buhay, tanging ligaya, munti kong alay, papurit pagsamba sa iyo, Jesus, Panginoon, tagapagligtas, pag-ibig ng Ama. Ikaw ang buhay, tanging ligaya, munti kong alay, papurit pagsamba sa iyo, Jesus, Panginoon, tagapagligtas, pag-ibig ng Ama. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong ang tinanggap naming banal na paikinabang ay magtaguyod sa aming pagtulad sa pag-ibig at matyagang pagmamalasakit ni San Francisco de Sales upang aming makamtan ang kaluwalhatian sa piling mo sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Immaculate Mother